Hindi ako believe sa kanya. He's really a weak leader. Natatandaan niyo pa ba nang tawagin ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na weak leader? Kaya naman noong panahon ng eleksyon, ito ay ginamit ng kanyang mga kalaban para siya ay siraan at pabagsakin. At may mga Pilipino din na naniwala sa sinabi ni dating Pangulong Duterte. Pero alam niyo ba na sa loob lamang ng mahigit isang taon na pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ay napakarami na niyang nagawa at ang ilan dito ay hindi nagawa ng mga nagdaang Pangulo ng ating bansa. At bukod tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa. Ang kauna-unahan nga dito ay ang pag-aproba at pagdagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa Agrarian Emancipation Act kung saan nagpapawalang bisa sa mga pagkakautang ng mahigit sa 600,000 magsasaka sa buong bansa. Kaya naman dahil dito ay naigsan ng napakatagal na pasanin ng mga magsasaka at nagkaroon sila ng bagong pag-asa. At si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa na. And my father, then the president, learned was that the handing of titles to our agrarian reform beneficiaries is but the first step. Free land distribution must go hand in hand with broadening the provision of credit facilities and support services in the form of farm inputs, equipment, and facilities to our farmers, as well as the construction of more farm-to-market roads. These efforts will yield more sustainable farms and higher incomes for our farmers. Ikalawa, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa na iparade ang mga bodega ng mga bigas at hulihin at kunin ang mga bigas ng mga smuggler at ipamigay ang mga bigas na ito sa mga mahihirap nating mga kababayan at kasuhan ang mga salarin sa pang-smuggle at pang-hoarding ng ating mga bigas. Si Pangulong BBM lang ang nakagawa nito. Ay binigyan ko ng instruction ng Bureau of Customs at sabi ko sa kanila, imbestigahan ninyo na mabuti at hanapin ninyo ang mga illegal importers, ang mga smuggler ng bigas. Nung nagtaasan ang presyo ng bigas, ay tinitignan namin saan nanggagaling ito. Hindi naman nagkulang ang supply. Hindi naman nagpa-panic buying ang mga Pilipino. So bakit aakyat ang presyo? At natuklasan namin ang nangyayari talaga yung tinatawag na hoarding. Tinatago nila, magsastagel sila ng bigas, tinatago nila para tumaas ang presyo bago nilang bitawan para pagkitaan nila yung malaking halaga. Ikatlo, sa administrasyon lamang ni Pangulong Bongbong Marcos nakabuo sa investment fund at ito ang tinatawag nilang Maharlika Fund na kasalukuyang pinakikilala ngayon sa buong mundo at ngayon na ay nakarating na sa pamahalaan ng Saudi Arabia. The MIF is a bold step towards our country's meaningful economic transformation. We now have an available fund that will provide us the seed money for investments and to attract other foreign investments and for us to be able to participate in those operations, in those investments without additional borrowings. And I'm very pleased that we are joined today by leaders in the sector from Saudi Arabia who are eager to hear more about the investment opportunities in one of ASEAN's most exciting markets and learn more about the newly launched Maharlika Investment Fund that you have launched under your administration. Lahat ng ito ay nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya nagyayabang, hindi siya nag-iingay at lalo-lalo na hindi siya nagmumura. Ano ang masasabi mo sa iyong napanood? Mag-comment ka na at i-share ang video na ito.